Welcome back to my channel. Our topic today is about the creditors who engage in unlawful or unfair collection practices. Ito kasing video na to, kaya ako nagawa, is because naalala ko yung isa kong katrabaho sometime in year 2009. Marami siyang pinagkakautangan noon or creditors. And itong mga creditors na to, tumatawag sa aming opisina and syempre naniningil. Pagka iba yung nakasagot, halimbawa, ibang coworker, o halimbawa ako yung nakasagot, maski ako ay hinaharas and pinagbabantaan na idadamay sa kaso. So maraming sinasabing threatening words or nangi-intimidate ba. Then ito, nabalitaan din naman namin na maski yung mga kamag-anak niya ay pinagtatawagan itong mga creditors na to. So hindi ko na alam kung yung creditor na yan ay ordinary or natural person or ito ba ay credit card company or mga bangko ba yung mga yan. So it is very interesting now, 2024 na, ang tanong dyan, pwede ka bang i-post on Facebook or pwede ka bang ipangalandakan sa buong bayan na hindi ka marunong magbayad ng utang? Just to be clear, and take note na basta pagka meron kang utang, kailangan mo yung bayaran. Kasi hindi lang pera yung iyong hiniram, kundi yung tiwala ng tao. And just a reminder, itong video na to is for academic discussion purposes lang and hindi ito pagbibigay ng legal advice. This video or my vlogs are for legal education only. So kung meron kayong mga actual cases, better consult another lawyer na malapit na lang po dyan sa tinitirhan nyo. For today's topic, we will just discuss the relevant laws sa pagkolekta ng utang and yung sa mga unlawful practices sa paniningil ng utang. First, under the 1987 Constitution, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. That is why ang case na pinafile is a civil case for collection of sum of money para makolekta yung inutang. Meron ding foreclosure in case na merong isang property na nakasangla as a security for the payment of debt. Kaya lang itong si debtor, wala siyang pera para mabayaran yung utang. Kaya ito na lang yung property na pwedeng i-foreclose ng creditor. Bibihira ka lang makakita ng criminal case kasi nga bawal makulong ng dahil sa utang. Pero halimbawa, ikaw bilang debtor, nag-issue ka ng cheque as a security for the payment of debt. Kaya lang itong cheque na to na inisyo mo, tumalbog. That already constitutes a violation of BP 22. Pwede din na estafa under Article 315, Paragraph 2D of the Revised Penal Code. So, dyan sa mga yan, may kulong dyan. Okay, so pwede ka bang pahiyain on Facebook? So, syempre, obvious naman, hindi pwede. Alam naman yung nakararami na it constitutes cyber libel. Kahit sabihin pa natin na totoo naman na hindi ka talaga marunong magbayad. As I mentioned, in 2009, itong kawork ko is madalas na tinatawag-tawagan ng mga creditors niya. And itong mga creditors niya, pinagkakalat niya na hindi good payor itong si debtor. So here comes Data Privacy Act, Republic Act 10173. It took effect in 2012. So ano ba tong batas na to? Sa simpleng paliwanag, dito sa batas na to, yung mga entities involved in gathering or processing personal information, kailangan i-secure nila yung confidentiality or kailangan i-guarantee nila yung safety and security of this information. Kasama dyan, yung hindi pagdi-disclose in public nitong mga information na to. Halimbawa, hindi ka pwedeng basta magtanong sa bank teller ano yung address nung particular person. And kung mapapansin mo, hindi ka rin pwedeng basta maka-request ng birth certificate ng ibang tao from the PSA at hindi ka authorized person. So, dahil yan sa Data Privacy Act of 2012.
Ito pa ang isang magandang circular which was issued by the Securities and Exchange Commission. But itong circular na to applies only to financing companies, lending companies, and doon sa mga third-party service providers nitong mga kumpanya na to. Kumbaga, ito yung mga kolektor nitong mga financing and lending companies. This is SEC Memorandum Circular number 18, series of 2019, which enumerates the unfair collection practices. So, if flash ko on the screen itong nakalista. Okay, so we can just summarize it like this. Unfair collection practices tong mga to. Pananakot or pananakit or other criminal means. Pang-iinsulto at pagmumura sa borrower. Disclosure or publication of the names and other personal information of borrowers who allegedly refuse to pay. Use of deceptive means o panloloko para makakolekta. Pagtawag sa dis-oras ng gabi unless past due na yung account for more than 15 days or pumayag si borrower na tawagan siya after 10 p.m. or before 6 a.m. Pagtawag sa contact list ni borrower who are not guarantors or co-makers. So, dyan sa memorandum circular na yan, may mga penalties. So, sa una muna, fines yung ini-impose. Pero pagka naka-third offense na itong si kumpanya, pwedeng masuspend yung lending and or financing activity nitong kumpanya na to. And worst, ay pwedeng ma-revoke ang kanyang certificate of authority to operate. That ends our topic today. Sana marami kayong natutunan. Basta do not misuse the laws I discussed. Basta pagka meron kang utang, kailangan mo yan bayaran. Kung hindi mo kaya makabayad, tawagan mo yung creditor para makahingi ka man lang ng extension. Okay, so that ends our topic today. Subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload.